So mga tol, dahil panalo na naman si Naoya Inoue nito lang nakalipas na 2 araw sa Japan kontra kay former world champion TJ Duheny, kung saan sumuko si Duheny sa round 7 dahil sa na-injured ito. So muli nga pong nagparamdam mga tol kay Inoue ang dapat niyang makakalaban na si former Unified Super Bantamweight World Champion at kasalukuyang mandatory sa WBA na si Murodjon Akhmadaliev. Muli po kasing hinamon ni Akhmadaliev si Inoue mga tol. Wika nga po ni Akhmadaliev sa isang video mga tol, "Inoya, it's time. Send me the location. USA, Japan, anywhere, anytime. I need my belt. I'm ready. Let's go champ." So natawa nga tayo mga tol sa binanggit na pangalan ni Akhmadaliev. Shinorkat kasi nito ang pangalan at apelyido ni Naoya Inoue. Inoya, it's time. Send me location. Don't be scared. USA, Japan, Inoue, anytime, doesn't matter. I need my belt. I'm ready. Let's go, champ. Kung matatandaan mga tol, dapat si Akhmadaliev ang makakalaban ni Inoue. Nag-utos kasi dati yung WBA mga tol na kailangan depensahan ni Inoue ang kanyang WBA belt. Subalit hindi yata nagkasundo ang magkabilang kampo mga tol, kaya napunta itong si Inoue kay Duheny. Pero ngayon, mukhang palag na si Akhmadaliev kay Inoue kahit saang lugar sila maglaban. Gusto nga din bawiin ni Akhmadaliev mga tol ang dating titulong kanya. Kung matatandaan kasi mga tol, si Akhmadaliev ang may hawak dati ng WBA at IBF. Naagaw lang yan sa kanya ni Marlon Tapales. Nakipag-unified naman si Tapales kay Inoue at natalo si Tapales. Kaya naging undisputed world champion itong si Inoue sa Super Bantam. Sinabi nga po noon ni Akhmadaliev mga tol na siya daw dapat ang nanalo dito kay Tapales. Kaya ngayon, porsigido si Akhmadaliev na bawiin kay Inoue ang titulong dating kanya. Sa kabilang banda naman mga tol, former world champion at retiradong si Shawn Porter. Sinabing kung goal daw ni Inoue na maging star sa boxing, kailangan umano niyang pumunta sa Amerika. Hindi nga daw alam ni Shawn Porter mga tol kung ano ang goal ni Inoue. Kaya sinasuggest niya mga tol, kung gusto daw ni Inoue na maging star, lumaban daw ito sa US. Kaso yung promoter daw ni Inoue na si Bob Arum, parang kontento na daw sa Japan lang lumaban si Inoue. Kahit sa Japan lang lumaban si Inoue, naniniwala daw si Bob Arum na magiging star pa rin si Inoue. Pero ayon naman sa latest na report mula kay Bob Arum, lalaban naman daw itong si Inoue sa US next year. Lalaban muna daw ulit ng isang beses si Inoue sa Japan. Pagkatapos, sunod na laban daw umano nito sa Amerika na. Sa iba pang balita mga tol, former world champion Milan Melindo binunyag kung gaano kalakas ang suntok ni former 3 Division world champion Janrel Casimero. Ayon nga po sa inilabas na video ni Melindo mga tol, naka-sparring na daw niya si Casimero sa ala ng 2 beses at ang latest na sparring daw nila sa Omega Boxing Gym. Bukod nga kay Casimero mga tol, naka-sparring din daw niya si Filipino Flash Nonito Donaire Jr. Ang masasabi lang umano niya mga tol, iba daw yung lakas ni Casimero. Kaya daw niya nasabi yan mga tol dahil naka-super defense na daw siya. Pero ramdam pa rin daw niya yung suntok ni Casimero na parang kinukuryente siya. Kung hindi nga lang daw siya magaling magdepensa mga tol, malamang may paglalagyan daw siya. Kaya kung makakalaban daw ni Casimero si Naoya Inoue mga tol, at makatama lang daw si Casimero na maganda, tapos daw ang laban. Magaling daw kasi mag-follow up si Casimero, pero hindi daw niya sinasabing mananalo na agad si Casimero. Paglalabanan pa daw yan. Basta makatama lang po si Cuadro Alas kay The Monster. Yun, tapos ang laban. Kasi magaling mag-follow up si Janrel Casimero.